So balik kaning nga portion diri kaning naka shaded portion class kaning naka-hatch nga portion cantilevered floor kanyong makuha ninyo ma-imagine ninyo cantilevered floor daw na siya. So ang support ana is basically kani nga kuan kani nga by the way kani nga building kung inyo ma-imagine is kuan siya nga building class wall system. Kaya wala man diri nag-indicate nga naay presence of columns, di ba? Yes? Press 3. Di ba wala presence of. So that means kini nga kuan, kini nga system, structural system is wall system. Puro ni shear wall class. Puro ni shear wall. Possible din na. Yes, possible na siya. Naay na nga mga kuan, naay mga inana nga mga system class. Right? Dayon kuan na din siya slab. Na diaphragm dayon no, diaphragm na dayon ni siya. Mo ni siya kaning floor system is idealized as rigid diaphragm. Na. Sige lang, wala man tagi gisugo nga i-analyze ni siya, pasar ba ni siya nga type of structural system. Ang kuan naman sa tuwa, gitask ra ani nga example is to locate or to determine the location of the center of mass, right? Na given diri ang mga kuan, mga parameters like the thickness of the wall, the thickness of the wall, the length of the wall, all right? The length of the wall. Sa pa ang sa ngalan na ni ang height of the wall is floor to floor height, no? Floor to floor height is 12 feet, all right? Okay. Atong sasahon og ano, sasahon tani og calculate kung unsaon ni siya ang center of mass pa siya. So the best thing kay kuan man ni siya no, na may kung ihapon nato tanan ka walls na may 5, no? Gibangan lang siya og wall A, B, C, then D and E. Ang wall A and B same og thickness 12 inches. Ang wall B and wall E same og thickness 8 inches. Ang pinakabaga dayon nga wall is ang wall C, which is 18 inches thickness. All right? So man mga structural elements ang present ani walls dayon. Ang diaphragm naman duha pod ka type na ay cantilevered kaning diri kaning hatch nga portion o non-cantilevered dayon kaning nasa sulod, no? Nasa sulod ani kuano kaning mga nakaback sa wall. Okay. So the best thing paagi ani is to calculate, is to tabulate class, no? Okay, para una limpyo, no? Tidy ang ato ang pagka-calculate and then systematic pod. So na siya best nga way to calculate this class. Okay? Sa kaning first nga sa wall sa atong unahon na. Okay, wall sa atong unahon kani sa kaning nga portion. Kaya ta focus sa ta dire. Then next data diaphragm dayon. So sa wall ang kaning mga weight given na siya class. Given yung mga weight. So 38 kips, 38, 35 kips sa wall A and sa wall B 35 kips. Ang wall C kay baga man kay siya mo na siya nga 45 kips pud siya. Ang wall B and wall E are both 25 kips. All right. Ang kaning XI mo ni siya ang kuan glass, mo ni siya ang thickness. All right. Dili, ignore na lang to ni kaning XI is the dimension kung tanawon nato ni siya sa plan view. Ang X is the vertical man nga kuan, di ba? Dili vertical, horizontal kaning horizontal nga kuan.
coordinate, di ba? And then y then is the vertical coordinate pod. Siya na. So in terms of feet man na siya, so ang wall A is 12 inches, 12 inches thick. 12 inches thick. Okay? No? 12 inches thick siya. Ang kaning xi is the location of the center of gravity with respect sa x-axis. With respect sa y-axis, no? Measured from the y-axis. Are you following? And then the yi naman is the location, center of gravity or center of mass of that wall with respect naman sa y-axis. Okay. Muna nga 0.5 siya. Okay, ano man na ang iyahang kon na ni, ang iyahang x and y axis is di man no. Ay sorry. Ako gong i-zoom. Naman diri class, kaya ang y-axis and then kani din ang x-axis. Right? Klaro man ang sa y na may y di ang x lang wala. So diri ang x-axis. So muna siya. So 12 inches, 1 foot man na siya. So measured from the y-axis, that is 0.5. Kini class, kini. So pareha po na sila sa A man no, A kani sa B, pareha po na siya 0.5. And then sa C, measure man siya diya no, gikan diya. So 40 plus 20 is 60. Ano ni? 40 og 20. 40 og 20 is 60. Para sa wall C kani nga wall. Kani nga wall. And then for wall D, kaning wall D kini ang yung center of gravity ani is dire. Di ba? So that means ang yung xi ana is kani nga distance, which is 40 plus 10. Di ba? 40 plus 10 mo na siya nga 50. Are following class? So wall E naman, ang wall E kani nga wall, ang iya pong center of gravity ana is kani center ani dire. Napod, di ba? So measured from y-axis kani, that is 20 plus 10. Muna nga 30 ni siya. Right? Following? So similar is true para naman sa pag-locate nato sa y. So, sa y, kani. So muna ang A, measured naman siya sa panapod-pod. Measured na po din siya sa coming from x-axis naman pod, no? Kani dire. So ang A, iyang center of mass ani is diha, right? Kaya mo na siyang measureon, 20 plus 20 plus 10, that is 50 siya. Right? Sa B naman, gikan diri naman, no? Gikan diri. Half of 20 ra po na siya. Kana ra po na siya. So muna 10 diri. Right? And then sa C, diri ra po nang yung center of gravity ani no, diri sa
dira. So ang iyahang y nga value ani is kani naman diri. So 20 plus 10 is 30. Kani po siya. Tapos mo diya. Now sa wall B, kani nga wall, ang iyang center of gravity naman diha is kani diri. Kani diri padulong dia is pila man ni? 60 minus half of the thickness of the wall. Right? Are you following class? 60 man ni, di ba? Gikan dia padulong dito sa tumoy, 60 man ay kaniyo. So 60 minus half of the thickness of the wall nga kani, by the way, ang 60 is 60 feet. 60 feet minus half of the thickness of the wall nga 8 is 4 inches. So dili man na consistent nga mga dili man na consistent nga units. But we know in feet man nato. So that means ang kaning 4 inches is 1/3, di ba? 1/3 of a foot. 1/3 of a foot. So bear with the with the ining singala na ni sa units kay nani mo na English unit class, no? Ang kuan pa ni example mong gud po dani nga textbook is in English unit. So bear with the English unit. So we will be flexible, no? Flexible ta kay matod pa nga kuan ba ta sa US. Anak-anak ba ta sa US. So iya tang boy ba ta sa US. So dapat mo adapt po ta sa US nga US man ni siya god kini nga textbook. Nana magina sa class, di ba? Ang ilahang gamit kay kuan pa man English unit pa man, feet, inches, pounds. So sige na lang, flexible po ta na. Patay angay kabalakan na. Right? So muna siya 60 minus 1/3 of 60 feet minus 1/3 of a foot is muna siya. Muna siya diri class kini. Kining 59.67. Kuha ninyo? Ika na diri sa 60 minus 1/3. Oh, and then finally kani naman din diri kining wall E mo pud gyapon no gikan diri sa side half of the thickness aning half of the thickness of the wall nga 4 inches is 8 inches is 4 inches. So 4 inches is 1/3 of a foot. So mo pud ning 1/3 ni diri. Mo ning 1/3 na siya diha. Alright? So at I hope na follow ninyo ha. Yes, centered na siya. Centered na siya class. Centered na siya, inana ra gud. Yan naka-reference nga kuan ba, naka-reference nga lines or reference nga x and y axis. So dito nimo siya gi-recon kana nga mga measurement. Right. So kani namang sunod nga table, sayo na lang ni siya kay kung naka-Excel pa ni siya, i-formula na lang man nimo class. Di ba? I-multiply ni nimo kaning W o kaning X, i-multiply nimo mo ni siya mo labas diri. Right? Kung Excel pa na siya, copy and paste na lang nimo, i-drag baka nimo ang formula, mukha na din siya, mo gawas na din siya ng mga answer. The same is true para sa WIYI. Multiply lang ni nimong weight diri. I-try good din yung calculator. Diba? 35 multiply sa for example 50. So dapat mo ni mo labas diri 1750. 1750. Kaya nyo? Diba? Next, 35 multiply sa 10. Muna 350. Ini diri. Kani daw, ito doon i-multiply yung 1491 na siya. 25 multiply sa 59.67. 25 times 59.67. Ay, minus mo din ako.
1491.75. Ano dire? Nakuha na niyo? Saan siya? WIYI, WIXI, WIYI. Na question na ni so far? Before mo proceed naman dire sa cantilever, sa diaphragm, non-cantilevered and cantilevered. Na question so far? So proceed na dire sa diaphragm. Ang kaning non-cantilevered kanini siya, kaning portion dire oh. Non-cantilevered kaning portion dire. Okay? Ang blue dayon, ang blue din nga portion is the cantilevered naman. Ang red is the cantilevered, ang blue is the non-cantilevered ang red, ang blue is the cantilevered. Okay? Okay. So kaning weight, wala man gihatag sa tuwa, kita magkuha ni, kita mag-compute. So given man ang dimension, then i-multiply lang nato atong pila ka PSF or pounds per square foot. Given man to sa formula dire oh. Sa non-cantilevered portion, ang floor diaphragm is 85 PSF. Are following? And then sa cantilevered portion naman, the diaphragm is 65 PSF. Di ba? Klaro man class, di ba? Non-cantilevered, 85. Sa cantilevered, 65. Klaro? Di ba? So muna nga, there's a next page. 60. Yan naman na. Gikan dire, padulong diha is 20 plus 40, 60. Diba? 60 feet. Ngayon, 60 po din na oh. 60 times 60. Sa non-cantilevered is 85. Nya kay naka-keeps man to siya class. Naka-keeps man ning dire kaninga formula di o kaninga kuan unit. So divide na to 1,000. Kay 1 pounds man ni di ba? 60 times 60 times PSF is pounds per square foot. So naka-pounds divide mo 1,000 is 1 kip is 1,000 pounds man. Are you following? Di ba? Dayon dire pod 60 20 times 60 kay cantilevered portion na 20 man ay. 20 times 60 times 65. So muna nga 78,000 divided by 1,000 kay kips man. So 78 kips or 78,000 pounds. So plus na ni mong duha. Plus pag idinani ng mga weight 35 plus 35 plus 45 plus 25 plus 25 is 549. I-add lang ni mo tanan kas ba? Ano siya total dire? Diba? I-add lang ni mo kanitanan nga values ini. Okay, so XI ug YI naman centroid gyapon ni siya. So sa cantilevered ang XI is diha. Okay, 60 man ang half sa 60 is 30. 30 na siya. Sa non-cantilevered dayon sa mo pud ang X ug Y kay square man gud siya oh. Ang buton naon square man ning non-cantilevered portion. Sa cantilevered portion naman, ikan diri sa Y axis padulong dito sa centroid ani. Dali nga portion. Ani, mo na ni centroid niya, di ba? Sa cantilevered portion. That is 70 feet. 70 feet po na siya.
Yes? Dayon similar dayon siya kay ang sa y-axis naman dayon po dayon is diri man po na siya measure gani. Gikan diha pado na po diri. Gani po na siya ang iyahang kani po yung dimension diha, no? That is 30. 30 ni siya. 30 feet. Ayay. Ako itong right? Now, in other words, mo mangyapon diri no, kaning WIXI is multiplier mangyapon ni mo class. Kini multiply sa x. Ano yung answer diri? Tama? Dayon kani dayon multiply sa y. Mo pa na answer diri. Tama, di ba? Check daw sa inyong calcio. So kung i-add din nato tanan, kini mo na answer kini. Mo na answer. Now this is dila ko makakuha ng sigma. Pero itong sum of all the sigma yi xi. Sa ito equation ba? Imo po ning i-add tanan diri. Ay sorry. Mo po ning answer. Di ba? And that is sum of yi wi de wi yi. Yes? So na tani nga mga equation. Na tani nga mga value bali no sa ato ang equation. Sir, excuse me. Yes. Pero sir kanang sa 16470 sir ba sir? Ang ihamag kong answer sir kay 16470.08. Pila? 16470.08. Dili siya mahimong 16470.1. Pwede mo gyapon. Gamay naman na siya class. Okay. So pwede rag 16470 day sir. Pwede Kamay. Sige sir. Thank you sir. Kung gusto gi ka, pwede mo ni mo butang 0.1. Sige. For the sake of ni sa class, example class. Ha? For the sake of example lang ni siya. Wala na kay tanag ko og mga decimal. Alright. Dayon, center of mass ana using this equation. Kanira, di ba? 937. Pilihan siya ni class. Calculate daw, i-calculate. $35.29 sir. Okay, 35.3 or 29. Sige. And then, the other one, kato 16,470. Ari, kung gusto ka butangan din mo 0.1 divided by 549, sige daw. 30 sirado sir. 30, okay. Muna siya ang center of mass. Na kung ato nang i-illustrate or ato na siyang i-locate dito sa ato ang katong building, dali siya. Di ba? So kung naka-scale, kung kanin not to scale lang ni siya, kung imong i-scale, no, drawing mo sa AutoCAD, pwede nimo siya ma-locate di ano.
ang center of mass. Right? So, along diri sa y-axis, so symmetry siya. Symmetrical siya sa with respect sa building dimension, di ba? Kay ang overall nga building dimension ani diri sa y-axis is 60 feet man, di ba, class? So it is exactly at the halfway gid siya, di ba? But not necessarily diri sa kuan along sa x-axis. Kay if I'm not mistaken, murag 80 feet man pod ang building dimension ani, 80 feet. If I'm not mistaken, di ba? 80 feet man to siya. So wala ra siya sa katong building anang center gid diri sa building dimension, what I mean. But once again, kani kay center of mass magud siya, nagdepende na siya sa kaning mga parameters lagi na. So weight o sa kani pong ato pong ano sa atong structural system sa wall, sa iyahang thickness, sa iyahang ano sa iyahang geometrical parameters. Alright, na question na ni before ta mo proceed sa center of rigidity naman. Okay? So basic ang kuan, di ba? Basic ang center of mass. Nasa center of rigidity, diri nato karon magamit tong kuan katong unsa ngalan na ni? Ito ato ang deflection formula sa ato ang wall rigidities. Correct, class? So diretso-diretso na ta center of rigidity, wala na mga question ni. Dayon ta ha. Ani. Rigid diaphragm analysis, center of rigidity naman. Right? The center of rigidity is the origin whereby the seismic force applied to the center of mass of the floor will rotate. Okay? Mo siya distinction between the two, the center of mass and the center of rigidity. Ang center of mass, sa ganito, ang seismic force dito mo act. Right? Dito mo act, dito mo igo ang center of force, seismic force or the lateral force. While on the other hand, ang seismic rigidity, dito yung pivot point. Ang center of rigidity is the pivot point. Kaya di ba? Ningon madiri. Whereby the seismic force applied to the center of mass of the floor will rotate. So dito mo pivot ang ato ang ano, ang ato ang building, no? In a global scale. Right. When forces are parallel to the length of the wall, its rigidity must be determined. When forces are perpendicular to the wall, its rigidity is conservatively taken as zero. Alright, so naigingon dire nga kumbaga disclaimer by Termani, na ay reminder or na ay important nga ko ano kung sa to reminder na siya. Kung ang ato dong force are parallel to the length of the wall, ang atong rigidity is considered. Consider na to, dili na to neglect. Right? Pero ang forces are perpendicular to the wall. So kung unsa ang direction sa wall, mo pud ang direction sa ato, kung unsa ang direction sa force, mo pud direction sa wall, pwede na to siya i-neglect ang effect sa rigidity sa ato ang wall. Right, class? Ano ba? Kung atong wall, when we're looking at it on a plan view, kay nana. Right? Dayon, ang atong force is acting in that direction similar sa axis sa wall. So nag-effect ang rigidity kay mo resist man og rigidity ani, di ba? Ang wall. But on the other hand, kung ang atong force is acting perpendicular sa wall, ang tendensya na tumbahon ra ni ani nga force ang atong wall. Mutapol ra ning wall mo tumbahon ra niya. So ang rigidity ana is conservatively taken as zero na magina siya rigidity. Pero gamay ra kay na siya class compare sa sample kani seismic force or lateral forces. Kanya ang imong wall kana ra ga resist. So dili gid siya. Wala siya match ana kay nana. Are you following? And these are the
naman, these are the equations. So murag parepariha og kuan, no? Familiar ang equation gamay kay murag similar sa pag-compute naman nato sa center of mass. Now this time RIYI naman, no? RIXI divided by the total rigidity of the system. Okay. Much better nga dili lang ta molayo sa ato ang, di ba class? Mas maayo nga dili lang ta molayo sa ato ang gisugdan nga example, kadto na lang atong padayonon. Ina naman na siya class, no? Mas maayo man ang na-closure matud pa dili na ta mangita og lain. Di ba? Padayonon na lang to nato tong atong na gikuan. Kay familiar naman ta ani. Di ba? So na-solve naman nato yung center of ang center of mass. Mas maayo nga tuloy-tuloy na lang na pod nato, ato na lang pog i-solve kung pila apod ang iyahang asa pod malocate ang iyahang center of rigidity. Di ba? Similar example para familiar na ta. Ani, for the building discussed in the previous example, determine the location of the center of rigidity. So CR po siya, di ba? CR po ang iyahang nomenclature then, and the value of the torsional rigidity, J. So na ay bago na sad ay gitawag na to og torsional rigidity. Yan sana sa nga kuan type of animal. Ang iyang kuan is J. I-denote siya og J. Later on, unsa ato nang isolve unsa po ng torsional rigidity for the lateral forces in system configuration. The walls of the multi-story building in example 1 have a floor slab at the bottom and at the top of the wall at each level, which prevents rotation of the top of the wall and creates a fixed wall condition. Okay, muna yung imanan po nato. Diba? Dito sa wall rigidities, natay gitawag o cantilevered wall. And then the other type of wall is what we call fixed. So, kaning example, fixed daw ang yang wall, ani, fixed wall condition. Okay. Alright, so madaling solution. Ang solution is by tabulation class, no? Using this equation, kay sa fixed wall, if you remember, a fixed wall na equation is using this equation, di ba? Anong equation? Diba? Summing the deflection of both the flexural and then the shear effect. Right. And then we all know sa mga kuanana, sa mga given nga mga geometric parameters, di ba? Kay each wall, given man po ang iyang mga kuanana, given naman po ang iyang mga dimension. The thickness B, the height H, and the length L in feet. So given naman na siya class. That means solve na to ang deflection. Sige daw good. I-check ra gud ninyo class kung kaning mga values are correct, no, using kaning equation sa ibabaw. Kaning mga values. Kani at least kaning 5. Tama ba? Or
Or hinay kay mo pislit og calculator. Sakto, sir. Yes, okay, good. So perfect. And then the next table, kaning rigidity is just simply the centroid. Centroid. Reciprocal. Kaning rigidity is just simply the reciprocal. Di ba? 1 divided by Confirm, sir. delta. 1 divided by delta. So tama po. Yes, sir. Yung mga Reciprocal values. tanan, sir. Okay, reciprocal. Very good. Okay. So muna karon ang ato ang gamiton ng mga kuha na equation na ang mga values. Next. So disadjust ko ano, gipadayon lang ni nato nga kuan nga mga values. All right. Now remember, ang rigidity sa class, ang rigidity ay wait sa before sa balik sa ta dito sa problem. Okay. Wall A. So mo man siguro ni ang kuan direction sa wala gi mention diri sa problem ang direction sa force. Okay? Lateral force. So let's say kani ang direction sa force no? Kani. Kaning north direction. Wala siya direction sa force, sa seismic force or sa lateral force. Right? F. Right? No katong kuan ka ganina, katong principle nga basta gani parallel ang force ug ang wall. So i-consider na to natural, mo resist gid siya, mo nang anay rigidity gid niya. Pero kung perpendicular gani ang wall, perpendicular ang wall sa direction sa force, zero ang effect sa rigidity ana nga wall. Are you following class? Press 4. Ang uban kay guba ang keyboard ay dili maka-press og 4. Right? So kung kani karon nga force ang gaak sa building, di ba? Ang force is parallel sa north direction. Basically, ang ga-resist nga wall, ano sa man? Ang ga-resist nga wall, kani batanan nga wall is ga-resist? Wall A and D ra, sir. Wall ang Ang ga-resist nag-resist. ba? Okay. Ang ga-resist, unsa man ang wall nga ga-resist kung inana ang direction sa force? A, B, and C, sir. I think. A, B, and C.
Tama. A, B, and C. Yes, sir. Direction niya sa force is parallel man ani iyang ano, ang iyang orientation sa ball. Right. So put that in mind dito sa next nga kuan nga. So na siya. Ang rigidity niya sa Y is na value. While ang rigidity niya sa X is wala siya value. Tama? Ang rigidity niya sa kaning magong A, B ug C parallel bagod siya sa Y axis. So nanaw na lang nato pagkuan class. Parallel man gud siya sa Y axis, di ba? Muna ang rigidity ra pud sa Y ang naay value niya. On the other hand, blue na sad, ang kaning wall E ug D parallel po siya sa x-axis mo na siya. Ang x-axis ra pod ang naay rigidity. Tama? So katong na-solve nato nga rigidity sa previous nga slide. Nga kani 5.98, 5.95, 5.95, 8.93 kito sa previous ba kani? Kani siya mo ni sige plug in na nato. Sige butang lang nato siya sa separate columns. Ibutang lang nato siya sa separate columns kay kani nga mga rigidity is ga-act lang siya or effective lang siya with respect sa kanang iyang direksyon. Tama, di ba? Alright. Kaning XI ug YI na-solve na tapod na eh. Dili na ni nato balikon class. Di ba? Balik-balik na sa agi anak kung ato ning balikon. Okay ra ba? Centroid ra man ni class kaning XI ug YI. Centroid rin ni siya. Na-solve na ni nato dito sa previous nga kuan nga problem. Okay? Ang next nga table kani green na sad. Ang next nga table kani i-multiply ra nimo ay RYI multiply sa XI. Dapat mo na siya mansirira. Tama? Correct ba? Yes, correct. Similar da po na kaning diri. Ngayon na, pareha man na sila So dapat pareha pa naman sila. So how about kini 8.93 multiply sa 60. Mutali gid ni class 535.8. Yes, sir. Sige, violet na sad. How about kini multiply ani. Mutali ani. Okay. And then how about kini multiply ani. Mutali ani. Tali siya. And then Malay slight difference, sir. pila man? 236.8899 ang result sa calculator. Ba? 1.31 236.79 2.1 lagi. Ano man? I mean, sir, Okay. kanang 3.97 times 59.67, sir. 3.97 sa Kanang 59.67. times 59.67. 236.88 lagi ba? Yes, sir. Kana, sir, akong kasabot. Sige, correct na lang ni class. I-correct lang din nato. Correct lang din nato. Pero you know what? You can live by it. Gamay raman na siguro difference sa class. Decimal raman. Pero pag-abot, magod ba? Dapat ka na plus ana. 238.1. So I can live with that. I can live with that. Dili na kayo napaka-apekto sa ako ang kuan sa pagkatulog sa gabi class. Di ra mahog na ang balay, ana, sir. Dili ra na class. Decimal ra na class.
Decimal ra na. Ha? Okay ra man siguro na. We can live with that. Sige, sa inyo na lang notebook. Sige, kuha na lang, saktuhan na lang. Kani, mga kuha naman ni siya good sa textbook ba? Mga nana bitaw, sometimes makakita ta og kuha ni nana na mga error discrepancy ginagmay ba. Sige na lang, we can live with that. Sige na lang good class. Pasayloan na lang na ninyong 0.01 decimal. Sige na lang. Okay, rigidity na ta. Kaya para ato na dito. Diba nito nga mga equation na? Kani nga mga value. Diba nga mga value kani? These are summation of Ri xi. Okay? And then the other one is summation of Ri yi. Yes? Tama, di ba? O gani din nga mga values naman, sum of Ri o sum of Rix. So kanang mga value karon mo na siya ato ang gamiton dire sa aning equation susunod. Ani. Kaya substitute lang to nato. 541.76 divided by 20.83. Pila ni class? $26.009. Okay, 26 feet na na. And the other one sa YCR naman or the center of rigidity sa y-axis. How much is this? 29.99. Oh, 30 feet na na siya class. Now if we, once again, if we tingala na ni, if we sketch the kuan location no with respect sa ato ang framing plan or sa atong plan view sa building, so na dia ang center of rigidity. Now once again, with respect sa kuan no, diri sa y-axis, symmetry siya, no? Symmetrical siya sa ato ang building dimension. Na siya bali sa 100 no sa dead on center sa building with respect sa building dimension nga 60 feet. Di ba? But diri sa kuan, diri sa x-axis no, x direction naman, so it is bit off. It is a bit off with respect sa building dimension. So and a little bit off with respect naman sa center of mass. If you remember, ang center of mass, di na ako makaremember. Sa ito na yung mga photographic memory dia atong balikan itong slide. Ano ang center of mass is 36.3 feet. 36.3 feet. 35.3. 35.3 feet kini class. Di ba? So na siya difference sa center of rigidity nga 26 feet. Okay? So may imply ana, sa may implication. The center of rigidity is the pivot point. Dito ni atong drawing na. Dito ni kuan karon, dito ni act karon ang for example kini ang center of mass. This is the CM. Di ba? Ay. This is ito to 35.3. So ang implication na isa eccentricity class, eccentricity. Di ba kay asa to? Di naman gaak bali ang kuan sa center of mass, di man gaak, di man gaak ang force. Di gaak ang force F. Di ba? So na siya eccentricity.
So that means tungod ani nga force, tungod ani nga lateral force. So kung inyong imagineon kada center of rigidity is the pivot point, that means mura siya og mo twist na mo twist ba mo ang tawag na to ana is torsional buckling with respect sa kuano sa global axis sa ato ang building. Mura siya og mo kung sayaw pa siya mura siya og nibugi kas ba, di ba? Mura siya og ni twist. Kung nana siya klase niya, may imagine sada og ato tong ikuanay padagan tani sa staad kay sa staad na animation ba mo makita na to unsa bitoy movement sa kuan sa building. Pero ina ni ako may imagine nga tungod ani nga movement mura siya og mo twist, mura siya og mo turn ba ang building na to. So muna siya ay relationship between center of rigidity and center of mass, right? May question ani? May question? Before ta mo proceed atong gitawag og torsional rigidity. Muna siya sumpay ato, no? Muna na mention ako ang torsional buckling. Kay ang building is nasa gitawag nga torsional rigidity denoted by J. Mo pod ni. Oh my god. Unsa naman sana sir? Di ba? What type of animal naman pod nang equation niyo mong gipakita diya sir? So ay mo kag-goal ang equation class kay moral lang ni siya og kuan. Sa ako laging ginaingon sa inyo kita gani mo yung equation nga inana. Ayaw din mo ka heart attack. Ana man na tigma heart attack din mo ba? Oh, ana na siya class. Napapatay time ani or padayonon na lang ni nato ugma. Kanina lang last na lang class ha. Torsional rigidity na lang ta. Dayon ang uban dayon padayonon nato ugma. Okay ra ba? Napapatay time tawan man talas 9. Dali ra pud ni siya. Okay? Part pa gyapon ni siya sa discussion sa rigid diaphragm analysis. Ang tawag naman po daan ni is polar moment of inertia. So muna another term sa torsional rigidity, polar moment of inertia. Okay? Because the center of mass and the center of rigidity is not usually in the same location, no? Pareha sa ato. Case in point, sama sa atong gi-solve nga equation. A torsional force or moment is produced at the center of rigidity of the building. So muna ang giingon na torsional force or moment, no, torsional buckling na produce at the center of rigidity of the building. Okay? The response of the building is to this torsional force is predicted by the rotational moment of inertia or the polar moment of inertia, which is based on the layout and rigidity of the walls. Okay. Walls di gyapon ang resist ani. So duha day kabuok ang resist, no? Shear and at the same time torsional force, no? So dako kayo rule ang kuan na to ang ato ang structural system. In this case ang structural system is walls, no? Tani ko to. The response to building is to this torsional force is predicted by the rotational moment of inertia or the polar moment of inertia, which is based on the layout and rigidity of the walls. The polar moment of inertia is generated around the coordinates of the center of rigidity. Manang importante gid kayo nga ma-determine nato gyud ang center of rigidity. Okay? Kaya diha man ang kuan, no? Diha man mo polar moment of inertia is generated around the coordinates of the center of rigidity. Each wall's distance from the center of rigidity is calculated by, okay, kini nga mga equation. So, each wall's distance from the center of rigidity is calculated by, kini, x bar. Is the difference of, kining xi, di ba, mo man siya ang center of mass. Then, ang xcr is the center of rigidity. Di ba? That means, ang kanilang equation is just simply the difference of center of mass and center of rigidity. Alright? Both sa x-axis and the y-axis. Okay.
Then the polar moment of inertia J is obtained by the following equation. Kaning equation. I don't know if familiar na sa inyo but if I'm not mistaken, naani siya sa equation ninyo sa rigid bodies or deformable bodies. I don't know if deformable bodies, no? Kaya dito man mo discuss about sa polar moment of inertia. So mo ni siya application sa atong structural design. So na po polar moment of inertia ang atong building. Okay? Tama lagi sa deformable bodies ni sa ninyo nga course, ang kanang deformable bodies sama na nga time strength of materials man na siya. So inyo di strength of materials ninyo na encounter ni nga nga equation. Okay, next slide. Example ta dito sa class, no? Dili na ta nagsigi ko andiya, no? Magpaligoy-ligoy pa matud pa ni kuan, jinggoy. Compute the polar moment of inertia for the same building. Mo gyapon nga building class. Same building. Actually, mo man gi-assign last time, di ba? Atong kuan solve ang katong torsional rigidity or the polar moment of inertia. Same building. Okay? So by now, daghan na tag nakuha ni. We already got the center of mass, center of rigidity. Padayon lang na to. Next step is to solve the distance of each wall from the center of rigidity of the building is calculated below. Okay. Ano ni? Wall A. So kinahanglan ng mga kuan niya, mga sign convention, no? Kinahanglan ng mga sign convention na ni class. So sa wall A, ang iyang centroid with respect sa x is 0.5. Minus dahil sa center of rigidity naman 26. Diba? So this is negative 25.5. Sa wall B, parehara na siya sa wall A kay naman sila lie on the same plane sa y-axis. Negative 25.5 po na siya. Sa wall C, 60 allocation sa center of mass minus dahil sa center of rigidity nga 26. This is 34. Right? And wall D 59.67 minus 30. This is 29.67. By the way, kanina po recon from the x-axis na po da. Recon from the x-axis. Similar sa E, this is reckoned or measured from the x-axis. So this is negative 29.67. Alright? So timanan ta na nga mga values. So tabulation na sa the class, no? Everything is done para ma-simple lang imong task, ma-simple lang imong pagkunan ni. Tapos sa pag-calculate ani is to engage gyud mo ang tabulation. Tabulated information gyud, no? Easier ang imong life kung itability mo. Labi na gamitan pag mo worksheet, Excel worksheet, no? Masaya na gyud kay ang mga formula igo na lang man nimo dayon i-input, di ba? Ang mga dili input, i-program ni mga formula, input na lang dayon ang mga known values ng mga equations. So by now, we already know the rigidity. O kanila yon x bar. Value ani mga x bar mo ni siya bago na to na nakuha, di ba? Ani? Dayon para sa y naman is pod. Right. So ang buhaton next kini naman ang ri multiply sa square of xi. So kuan daw i-check na ko palihog class. Now this time ang mga negative ani ma-positive ra gyapon kay kung i-square nimo ma-positive ra man gyapon siya, di ba? So tama ba? So for example kini
Ri multiply sa square sa negative 25.5. Mo tali ba dire? Can you help me calculate, class? Sir, nawala ang presentation. What? Ano to? Nawala daw ang presentation ako. Nabalik na, sir, ay. Nabalik na. Okay, okay. Sige. Sumutali ba? Say for example, kani sa C daw, class. Kani 8.93 multiply sa 34 squared. Square man nimo. Mutali ba dire? Okay, good. Wala na siya dayon. Ang kani zero man ni siya, so zero pud gid dire. Di ba? So dili na lang nato na kompleto nang naay zero. Magkapoy-kapoy ra ta, zero ra gyapon na siya. So kanina ta diretso na ta ani. How about kini naman? Kini 3.97 multiply sa multiply sa 29.67 squared. So dapat motali siya dire. Okay ba? Okay, very good. All right. And then lastly, kung ato ni siyang i-add tanan, i-add taning na diri tanan, it's supposed to be mo tali diri. Sige daw, class. Okay ra? So the same is true po. So kung pila po yung mga value nga naa diri, ani nga column, dapat mo tali po din sa dira, class. Kay kuan man siya. This is the sum of Ri xi squared di ba? May bar. Layo man ang xi good kay mo ko na xi ra kanang center of mass, di ba? Kung may x bar, difference between center of mass at ang wall minus sa center of rigidity sa total, no? And then on the other hand, kini naman din sa PCAS, this is ano naman siya, Ri x naman po din siya, no? X dayon y bar squared. Oo. Ano siya? Muna siya itong gamiton karon sa equation. Next slide ta. May na lang ni class. Kaning equation. More like intimidating tanawon pero actually samra na siya. Samra na aning duha. Imo ra ni siyang isam. Kini. O gini. Sige daw, pila man ang sum aning duha? $25,050.7. Alright. Amo na siya torsional rigidity or polar moment of inertia. Right? The same as parehas na torsional rigidity or polar moment of inertia. Mura na siya, class. May question so far? May question? Naa, sir. Yes. Sir, pag quizzes na to, sir, ba, sir? Like, if online, sir, kaya pwede ra siya gamitag Excel, sir? Excel? Oh, Gamit ang like, Excel? kanini, Itabilit po kanini ko mo. na, Dili po gingon nga ikuan nimo. Ano bang? Pwede naman gyapon. Pero dapat itabilit lagi ipakita din nimo ang mga value sa kuan.
sa kana nga kuan. Kana nga mga walls, kana nga mga rigidity, ano ba to? Pero careful lang pud ka kay ang Excel magud po dapat careful gid pud ka sa pag program nimo og formula kay mosipyat pud ka sa pag program bitaw nag formula class. Kay Excel ba is ikaw ba mo program sad sa formula, di ba? Nya once kay mo na siya na enter, nya dili nimo ma-double check lahi day ang imong na-input didto nga kuan nga na bitaw na-input nimo nga kanang kuan data or cell lahi ang na-inputan nimo nga cell. Bayagaw pud ang imong kuan tabulation. Ang experience mo inana. Confident na kay ka ba nag-program ka formula. Nya kay once mo gud pag-enter nimo ana, ang answer na magud mo appear, di ba? Ang answer na mo appear, so kung gusto nimo i-check ang formula, imo pa to siyang itanawon nga cell. Kato nga specific nga cell kung in order ba ang imuhang pagkakuan sa formula. So mo na nga mas ganahan ko sa kuan class sa MathCAD. I don't know if gagamit mo og MathCAD. Gagamit mo og MathCAD. Nagsada sa MathCAD kay mag-type ka no, what you see is what you get gyud. Kung unsay imong gi-type nga formula or equation, mo gito sa mo kuan. Pero superior man pud ang kuan ang Excel sa tabulation, no? Sada gid ang Excel sa kung tabulation ang imong ano, ang imong i-work. Parehani no, parehani nga mga kuan. Ang mga exercises so i-tabulate din nimo. Sada gid gyapon no. So napay question? Actually, napre sa sumpay. Pero dili lang siguro ka basig maapikhan pa ta class. Ipadayonon lang siguro nato ugma. Kaya ang next ani isang eccentricity, no? Eccentricity ang next ani class. Kinagisgot man guni o gadong rigid diaphragm, no? So ipadayon, i-continue na lang din nato eccentricity tomorrow class. Okay ra ba? Incidental torsion. Murag lami ni nindot din siya nga topic. Ugma no. Ani, nangalan ta mo og preview kung sa atong isgutan ugma. Kani wall shear torsional o wall shear direct o combination din sa direct ug torsional o mag-solve din ta og example. Right? So muna padayon, gamay na lang man pod. Eccentricity, ato dayon katong wall shear, direct torsional o combination sa direct at torsional o mag-solve din ta og example. Muna siya padayon na lang nato ba kabasi mapikhan ta class. Kaya lami ra ba pud nga topic no? All right? That's it, no? Sige, mag picture taking na sad ka.